Well, time now for a Centrum complete moment. Here's Pollard Daddy. Si Palpal ang inabot niya doon. Pabalikan natin this time. Pollard Daddy completes the play. Kailangan complete Centrum. Complete from A to Z. And in this ball game so far, mga kaibigan, ito po yung Chunky Giants. Kompleto nilalaro nila. As we enter the fourth quarter, game po tayo dito sa fourth quarter natin. Lamang po ng 16. Ang Pure Foods Chunky Giants as we take a look at the quarter scoring. Kita mo yung first and second quarter, talaga namayani ang Pure Foods over Alaska. Samantalang Alaska nag-post in on the third quarter of play. Pero yun nga, malaki na yung kalamangan ng Pure Foods. So dito natin ngayon magkakaalaman sa fourth quarter kung talagang makakahabol pa itong Alaska Aces. And then try to pressure ito si Roger Yap. Ito nga the stress of defense dito sa fourth quarter para sa Alaska Aces. A lot of catching up to do para sa Aces. Bagsak sila Evangelista. Alam mo ang hirap talaga ng trabaho ni Jeffrey Carriazo because Willie Wilson din kanina because ang mga hinahabol nila, mga dead shot from the outside, James Yap, Noy Castillo. So hindi ka talaga pwede malilingat yan. Ang hirap ng trabaho nila Jeffrey ngayon. Pero malaki yung yung nabigay ng puntos. While yung last second shot ni Jeffrey Carriazo and then this early. Ang puntos ni Ivan Aliado. Third quarter puntos shooting. Matalas pa rin para sa Philippines Chunky Giants. 53%. Alaska naman 39%. Although mas marami silang na-score in terms of their total output for the third quarter. Yung shot selection din ng Philippines Chunky Giants yung third quarter. Maganda. Piling-piling. Yung sinasabi nga natin, di ba? Si Roger Yap malayo na. Ilalapit pa. At Roger Yap this time. At that time. Halos tatlong Chunky Giants yung nag-permission ko. 3 against 1. Oo. Nakakompleto yan ni Roger Yap. Kanina binabanggit natin natin. Will we able bench support na nakuha ng Philippines Chunky Giants? Dito nga sa kanila mga bench players. Ay ang ganda na naging resulta for them. Meanwhile, PM Press. Mintis. And underneath, may humawak dito kay Castillo. Substitution, Eugene Tejada for Ray Evangelista. Tama rin yung ginawa ni Santos. Ikaw yung big man, ikaw yung umatake kailangan for those offensive rebounds kasi doon talaga siya na maasahan ng Alaska. and game by game, ito si Eugene Tejada ay talagang he's increasing his playing minutes. Bagay, yung kumpiyansa ni Coach Ryan dito, tumataas ang tumataas. Tsaka he's proven his worth. Pinakita naman niya kay Coach Ryan na talagang bibigyan niya ng kalidad na laro every time na gamitin siya ni Coach Ryan. Si Mark Cortez gusto nang gumawa ng paraan para sa Alaska Aces. Nakakatawag ito kay Roger Yap. Una pa lamang para kay Roger Yap. Itong palit Pure Foods itong si Roger Yap eh. Pero maraming sa FedEx. big contribution sa for Pure Foods because nag-champion na siya. Yan, to the finals. So we see Reyna Lugnatan for that finish. Right motion from nowhere to si Reyna Lugnatan. His fifth 3-on-3 finish. At si Tejada, pang-lima na yan eh. Eric, ito makita mo na. Reyna Lugnatan. Tell me about the bench players nga ng Alaska Aces. Napaka-formidable din yan, Eric. Pag tinitingnan mo, you have the likes of... Malalim ang bench ang Alaska. Yes. At kanina, nagsasabi yun, Eddie Laure, maganda pinakita for Coach Tim Bond. Maganda pinakita ni Eddie Laure. Yun nga lang talaga yung production yung total output in terms of points. Yun ang kinakailangan because yung starters nga ng Alaska, kailangan din ipahinga ni Coach Tim. Yun nga, lutong lamang po. Bumana sa present. Victories! Attempted by Eugene Tejada. 5 fouls. Agresibo pa rin si Eugene Tejada. Oo, at si Mark Fingers naman. Si Mark Fingers po nagwala ng second half natin sa scoring. Pero scoreless ng third quarter natin. But meanwhile, ito na naman ang Chunky Giants. Mark Fingers. Hindi siya binibigyan ng Raymond Lord. Pero hindi niya kinuha. Binibigyan ng Eugene Tejada. Para 3 points. At napatingin pa siya sa Alaska. Parang sinasabi niya, ba't mo ako pinakawalan? Ha? Pero ito po mga kaibigan, Eugene Tejada topping the round of the Pure Chunky Giants with a TM press. TM press mo yan. Ito, makita mo, magandang ikot. Eugene Tejada, all the time in the world to take this shot. TM press yan. Habang sa ng bago TM. Power to the people.
An early timeout hiningi ni Coach Tim Kong dito sa fourth quarter. Yes, a total of 12 points. Yan po si Eugene Tejada. He just established his career high of 16 points against Barangay Ginebra in the last game. Substitution de la Cruz for Ron Aliago. Nick Velasco for Sonny Toss. Nick Velasco, Antonio de la Cruz papasok, replacing Aliado and Sonny Foss. Ayun ang chance ito si Mike Cortez. Gusto talaga niyang maging sa comeback nila dito. But right now, another opportunity para sa Pure Chunky Giants. Eugene Tejada taking his ball, drops it to Mark Pingree. Makapaputang oras mga kaibigan. Pwede na bumalik ng Alaska Aces and Mike Cortez. Reynal hook that and malaki mga setup dito ni Mike Cortez, ano? Pag nasa loob talaga si Mike Cortez, marami talaga nangyayari for Alaska. Pero talagang Coach Tim just didn't have that choice. Kailangan niya iupo kanina because of that four personal fouls. Right now, the Pure has managed this lead. Magandang katabunan ng malaking lamang nila dito, double digit. Sige natin ang second quarter natin. At hindi mabasag-basag na ng Alaska Aces. Oh, meanwhile, Nick Velasco at Eugene Pinulak ko si Tejada. Eugene Tejada. It looks like that will be pang-anim na foul na ni Eugene Tejada. Eugene Tejada. Ito first casualty natin sa ball game rito. Pero ito nga, sabi nga ng punta ka sa sundalo. He came down fighting. Yan si Eugene Tejada. Ako sa mga huli-hulihang tawag. Ayun. Very good effort for Eugene Tejada aside from the yung offensive output niya. Talagang yung hustle points yung pagkuha niya ng offensive rebound. Maganda yung pinakita niya for Coach Ryan Gregorio. It fouls out with the 12 points. Ayan po, at ito. Lamang ng 16. Ito pong Pure Chunky Giants. Nick Velasco, Diantres. Matalas pa rin, Diantres po. Nabigsay na bagong TM, power to the people. Alaska employing a half court or a full court press right now. Kailangan na talaga nila gawin ito dahil sa 7 minutes and a half na lang natitira sa ating ball game. And Coach Tim Cohn by employing itong kanilang zone. Zone sila, zone ng Alaska ngayon. Chunky Giants. Let's see, paano yan with a second to shoot. Air ball yan. 24 seconds shot clock violation. Kinawal sa Bufos. Yes, sir. 2 trips down the floor, nag-zona ang Alaska and it worked. Hindi nakashoot itong Pure Foods. So I'm sure medyo babalasa pa ng konti itong Alaska. They will still use that hanggang sa ma-break ito ng Pure Foods. At quickly naman si Coach Ryan Gregorio. Dinispatch ito si Paul Artabi at si Coach Raimundo. Alright. So ito po, patuloy pa nagkahabol ang Alaska Aces. Nick Velasco, subalpal ni Mark Pingree. Having foul number 3, Nick Velasco. Substitution for Nick Velasco. Talaga naging agresibo na si Nick Velasco right there. He immediately attacked the defense of Mark Pingree. Pero yun nga lang, talaga naabangan naman siya ni Mark Pingree for that block. Alright, Paul Artabi is back. Balik po si Cuban Lightning. Natin kung bibilis ulit ng tenta ng Pure Chunky Giants. So right now, Paul Artabi setting the table para sa Giants. James Yap firing. Yes! Tuloy pa rin! Ang mainit na shooting nito si James Yap. Diantres yan. Natin sa iyo ng Bound PM. Power to the people. 19 points para kay James Yap. And most of them come here in the second half. At kung idudugtong mo pa yung nangyari ng third quarter, yes, actually shot 5 out of the 6 attempts. A sample 5 out of the 6 attempts ito si James Yap. Pero, last line of people si Coach Raimundo. Hinayan na si Coach Tim Cohn, ha? Sayang yung opportunity ng Alaska in that play. Nabitawan lang talaga ni Reynal Hugnatan yung bola off a good pass by Tony De La Cruz. And right now,
Alam mo, pag nag-mistulan nagdepredo nitong Alaska Aces, lagi may pagsagot itong Pure Foods eh. Kasi talagang si James Yap, talagang ito pa, si Kobe Raymundo nag-contribute pa, naka-tip in pa ng bola. Alright now, talaga naman pong let's stop the bleeding, sabi ni Coach Tim Cold. 37 time. And then the second time on called here by the Alaska Aces. Pag medyo pumoporma, makakabalik itong Alaska Aces, bila nagpapakawala itong Pure Foods Young Giants ng sarili nilang run. Well, ang hirap talaga ng sitwasyon ng Alaska right now. Kanina naka-man to man sila, nakakashoot pa rin si James Yap. Ngayon na nag-zone sila, mas na-open ngayon si James Yap, nakakashoot pa rin si James Yap. Tapos may mga follow-up pa from Kirby Raymundo. Ayan naman po, yan po mga kaibigan. Again, ito pong Pure Foods Chunky Giants. Dito sa kakatunin pa lamang po, while entering this ball game, they've won 2 and lost 2. Ito pong Pure Foods, actually looking for the first back-to-back wins. It must, no? Pagkanta yung huling back-to-back win nila, parang naalala ko, nangyari pa nung championship series nila laban sa Red Bull Barako, nung napanalunan nila yung Games 3 and Games 4. Alright. At hindi na naulit yung Hindi na back-to-back win matagal-tagal na. para sa Pure Foods Chunky Giants. And meanwhile, ito naman pong Alaska Aces stripping back. They're targeting 3 straight wins, no? Matagal-tagal na rin hindi nagagawa ng Alaska Aces. Tsaka yung mga tinatalo ng Pure Foods, mga mabibigat na teams, kagaya ng Barangay Ginebra. And if they go on with their performance tonight, pwede rin nilang matalo ang Alaska. Well, after tonight, ito pong Pure Foods Chunky Giants sa limang araw na magpapahinga ito. Pagkatapos nun, sabak na naman sila. Tatlong sunod-sunod na naman sila. Itong Pure Foods. Jeffrey Carriazo. Wala ba na Reynel Hutnata. Dapat ginawa na rin nilugatan sa ilalim. You're talking about the play na may finish. Yan si Reynel Hutnata na. He can definitely finish even on the break. And right now, and I'm sure to si Coach Ryan Gregorio na habang nagpo-progress itong Philippine Cup natin, nakikita niya, natitiplingan ng mas tama yung kanyang mga players. Oo. Kasi kukunti lang yung time na nakasot pa si James Yap from the outside. Talagang scorching hot. Ito si James Yap dito sa second half. At yung kapilito niya, nandun sa bench, ito si Roger Yap. Abay, pachurchur na lamang doon. 22 points na para kay James Yap. Dito sa second half po natin, tatlong tiyantres na yan, pinapakawala ni James Yap. At gusto lang hindi matigil ni Coach Tim Cold na buong Alaska Aces itong si James Yap. Kirby Raymundo. Maluloko ka na talaga kung paano mo pa dedepensahan eh. Kasi lahat na nung ginawang depensa na Alaska talagang sinikitan siya. Hindi na humihelp yung tao ni James Yap. Nakakashoot pa rin. Eh ngayon naman, ang layo-layo na ng tira. Sa kasaguan lang ni James Yap, nilalayuan na lang yung ayaw niyo akong tigitan. Eh kailangan niya Tigitan niyo ako, sige lalayo ko. O sa mga Nakasapal pa. Eh, grabe talaga yung pinapakitang laro ni James Yap. All around, mapadepensa man, mapa-opensa. Big contribution sa for Pure Foods. Timeout, Pure Foods Chunky Giants. At meanwhile, ito mga kaibigan, ito na, Pure Foods na hihingi ng timeout dito. As they continue to pour it on. Laban mo sa Alaska Aces. Pabalikan mo. Ang layo po niya. Makita niyo mga kaibigan mula sa Aurora Boulevard. Yung contrast na yan ni James Yap. Atin sa inyo ng Babati Power to the people. We'll be right back. Ball time now for our Rubicon for the Astig Player of the Game. Wala itong iba, kundi itong si James Yap. Boy Thunder, talaga naman po dumadabundong dito po sa ating second half. James Yap, a total of 22 points. At nakita niyo naman, matalas ang shooting nitong si James Yap. Our Astig Rubicon Player of the Game. Sa 3 pesos ang 90 centavos lang, may lakas ka hindi maayaw kahit tapos na ang araw. Ito naman 28 minutes lang yung playing time niya, 22 points. Mabigat na sila. Ibang klase talaga si James Yap. Averaging almost 70 points per game itong si James Yap. Pero alam ko, pag nasa rebound siya. Alam niya. That's why kahit anong bato niya sa basket, eh, talagang very confident na napapasok yung tira niya. Tingnan sa mga anak ko, yung pag-iora. Kung na po Napakalaki, oh. Oo. Kahit siguro 3 bola papasok sa laki. That's right. Yung mga players, alam natin, Eric, meron pag-in-the-zone ka talagang Ang hirap pigilin nun, Mon. Ibang klase ng kahit anong depensa gawin mo na talagang susunod ng bola. But right now, ito po yung sarili ng Hubnatan. Kasi fastest last stand dito para kay Reynel Hubnatan. At 12 points na para kay Reynel Hubnatan. Quietly, siya rin talaga dito ang gumagawa para sa Alaska Aces. Kaya kahit down sila ng malaking laban pa rin si Reynel natin, yun ang maganda sa kanya. At dito, mag-separate down na. Depensa ng Alaska Aces. Look at Mike Castillo.
Halos nakakita ng highway. Doon sa grupo ng shaded lane doon. Halos ang contested doon sa kanyang huling layup. At Dito mo yung turnover, 14-15. Pero itong Pure Foods, 17 turnover point. Aldo naman ito si Paul Artadi. That time toying with Mike Cortez. Yun yung featured matchup natin dito, Mike Cortez and Paul Artadi. During the UAAP days pa yan. Timeout, Alaska Aces. Alright now, the CEO Coach Team Paul. Ang kamamatawag na tayo mga natin dito. Dahil bago na, nakatingin pa siya sa ating scoreboard. 89-68. Namamayag pa ang Pure Foods Chunky Giants. Diyan lamang kayo mga kaibigan, mga palipod yung PBA. Oh, yung full cut. Ito po tonight, mga kaibigan. Versus Talk Texas Fighter, magaling ito niya outfit. Pero shadow of his Talk Tex game. Ito si Mike Cortez, only 5 points. At dahil nga naman na maaga na foul trouble, ito po si Mike Cortez. Alam mo, critical talaga yung pagiging foul trouble ni Mike Cortez. Kaya naman naantala yung kanyang point production for tonight. Halos 1/4 of his 20-point output lang against Talk Tex. Kaya talagang nahirapan siya because of those fouls. Si Edu Laro, ngayon lamang ulit binalik ni Coach Tim Cohn. Tapos yung mga pinakita ng first step. Pero pag may sinabi dito ni Paul Artadi, kaya malayo mararating ng batang ito kasi alam na niya kung anong role niya para dito sa Pure Foods Chunky Giants. Saka hindi siya naghahanap ng puntos. Yes. Talagang true point guard nga. Talagang sets to offense. Talagang maghahanap siya ng mga assist. And at the same time, dedepensa lang niya yung point guard ng kalaban. Ako masasabi ko lamang doon, nakuha niyang kulitong ni Coach Ryan. Alam mo si Coach Ryan? Well, nabigyan ng flagrant foul number 1 itong si Renzi Bahar. As nung sumasaksak papunta sa basket itong si Paul Artadi, natamaan yung ulo ni Paul Artadi ni Renzi Bahar. Alright. Alam mo, kanina pag-usapan yung matchup ni Mike Cortez. Ako salam natin si Mike Cortez played for the Parasol Green Archers. Ito si Paul Artadi, meron din green blood ito because he spent his LaSalle high Green school years with LaSalle Green Hills. Pure Foods Chunky Giants retain ball possession. Ganda rin yung sinabi niya na na-challenge kasi siya na alam niya one of the best point guard yung makakalaban niya ngayon si Mike Cortez. So talagang pinaghandaan niya si Mike Cortez for tonight's game. At ito po yung fast break points, ha? 13-0. Naku, malaking bagay talaga yan for Pure Foods. Tinakbo nila talaga na itinakbo buong gabi yung bola. Eddie Laure firing, yes! Connecting from the corner, itong si Eddie Laure. Alright now, George Yap firing at the entrance. Last 2 Last 2 minutes ng ating ball game. At ito, magandang ginawa rin ng Pure Foods Chunky Giants, ano? They have been able to maintain itong lamang na ito, Eric. Maganda yan eh. Yung mga ibang teams nagko-collapse yan eh. Lalo na pag nakakuha na ng malaking kalamangan, Yes, nagre-relax. Pero itong Pure Foods Chunky Giants, talagang na-sustain at natuloy-tuloy nila yung kanilang kalamangan and game long bilis. Tuloy-tuloy, very consistent sila for this game. And I'm sure natutuwa yung coaching staff dito sa pinakita dito ng Pure Foods Chunky Giants. Substitution, Arnold Gamboa for Kirby Raymundo. At ito na Ella yung substitution dito. Ray Bautista for Alright, meanwhile, time for Extreme Magic action shot. Preno doon si Paul Artadi. Bigay kay Mark Pringris. Hang time para kay Mark. Papasok yan plus a foul. Brought here by Extreme Magic Sing with Yoga Magic Sing. It's my kind of thing. At relevant ito kung susunod ng muna mapagiging ko energy points in the paint para sa Pure Foods. Sa 46 points. Para naman sa 24 points ng Alaska Aces. Halos kalahati, Mon. Ang laking bagay niyan. Aside from the bench scoring, itong points in the paint malaking bagay because itong Pure Foods kaya napakataas ang kanilang shooting percentage. Karamihan ng tira nila is tinututok pero malapit na masyado sa basket. Tama yun. But magandang second job. And here's Edgar Bengueles. Sa mata, sa scoring pa rin. Ditong si Edgar Bengueles. And right now, the Pure Foods Chunky Giants. Comfortably ahead dito sa green nito. With only 46 seconds remaining.
What is impressive nga dito, with ito itong kanilang kalabangan. Saka na-dominate talaga nila itong Alaska Aces for this ball game. And hanggang ngayon, hindi pa rin sila natatalo ng Alaska. At yun ba yung unang katanungan natin dito? Makakaisa na kaya ng Alaska Aces? Ito pong Pure Foods ay isa mga kutunan na hindi pa tinatalo ng Alaska. Actually, prior to the Talk and Text game, ay dalawang kutunan lamang po yung Talk and Text at Pure Foods hindi pa nila tinatalo. Pero natalo na nila yung Talk and Text. So ito na lang, dapat na huli sa listahan nila. Pero mukhang hindi, mukhang uuwing bigo itong Alaska Aces matapos itong game na ito. Saka Alaska coming off a very impressive game. Alright, only 5 seconds remaining mga kaibigan. Again, ito pong Pure Foods. Kapag mataas ang kanilang magandang kanilang ofensiva. At ito, nakapagdala po sila ng 91 points sa winning score. Yan para sa Pure Foods Junkie Giants. As they get their third W dito po sa ating Philippine Cup. Ayan po. So ito, score update, sir. Pure Foods 91, Alaska Aces 7-3. Handog sa inyo ng goal ni Gildo, sir. Pangkondisyon sa may ambisyon. Opo, so yan po ang ating final score, 91-73. Dito po sa ating first game, mga kaibigan. Ito pa lamang po ang ating unang paghahandog. At ating pong player na walang katulad. Talagang walang katulad ito, Eric. Walang katulad at walang kaduda-duda si James Yap. 22 big points, field goal sa 8 out of 13. 3-point field goal sa scorching hot, 3 out of 5. What else can you ask for? Etong si James Yap, talagang nung pinasok siya ni Coach Rani Gregorio, talagang dinominate niya yung game. Siya yung tumapos, ang nagsimula naman si Mark.